Praise the Lord. May ba naman tayo nakasal? Ate Manungkit, inya pa naman ni Pastor ito yan. I'm nervyos ako na. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Amen. And God is faithful. Amen. Amen. And God does not abandon us. Amen. Hindi po niya tayo pinapabayaan at hindi niya tayo iniiwanan. So, yun pong thought o yung paniniwala natin na ang ating Panginoong Diyos ay mabuti, ang ating Panginoong Diyos ay faithful, at hindi niya tayo iniiwan, ay napakalaking isang bagay para magpatuloy tayo sa pagpuri sa Kanya anumang mangyari sa ating mga buhay. Amen. Amen. So, lahat po tayo may kanya-kanyang struggles. Ano po? Nakikita doon mga ikatkwang pagkada na awang kwartada. Pero napagadalan tayong awang kwartam, mamibag pa ng awang kwartam. Kanayon ibang ng ata kwartam. Amen? Amen. So, nabasa ko kanina ang ating scripture. Ulitin ko lang po sa King James. Ganito po ang sinasabi niya sa Genesis chapter 39 verse 1 and 2. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong hapon is How to be a Success God's Way. Amen? Sa atin pong mga tao, ang success po sa atin ay kapag may nakikita kang ang isang tao ay may malaking bahay, may sasakyan, ano pa? May pinag-aralan, may lawyer, doktor, engineer, architect, ang mga kamag-anak ay nasa abroad, at minsan, hindi lang minsan, palagi, yung may connection sa matataas na tao sa lipunan. Ang tao, yun po ang success. Pag ibinabase natin sa success ng tao, yun po ang nakikita natin. Amen. So, pero, sa ating Panginoon, ang success, sinabi niya sa verse 2 kanina, na Joseph ay nasa kanyang Panginoon and he was a successful man. So, titingnan po natin kung sino ba si Joseph. Sino po ba si Joseph? Si Joseph po ay anak ni Jacob at saka ni Rachel. Nakababata niyang kapatid si Benjamin. May 12 anak na lalaki si Jacob sa 4 na babae. Pero may isa siyang anak na babae ng pangalan ay si Dina. So itong 12 kapatid na ito, sa 4 na babae, si Joseph ang pang-11. So makikita po natin dito sa kwento na ang sabi po dito sa banal na aklat na pinakamamahal ni Jacob, si Joseph. So, dahil mahal na mahal niya si Joseph, bakit nga ba mahal na mahal niya si Joseph? Kasi si Jacob, minahal niya si Rachel. Pero matagal na hindi nagkaanak. Kaya nagkaroon muna siya ng anak kay Leah, kay Silpa, at saka kay Bilha. So, alam niyo yung istorya na? Ni Noping na asawa ni Jacob ni Leah. Nagtrabaho isuna kin ni Laban, idi panawinan nga kasarda, itintod na nga anak dahangan ni Rachel, ni Leah, isa nga nasawa na ajay, mununa. Nasawa na nga umununa jay ni Leah, bago ni Rachel. So, 12 silang magkakapatid. So, tinahian ni Jacob, si Joseph ng tunic. Sinasabing tunic, yung tunic with many colors, maraming kulay. So kapag titingnan natin, ito ay para siyang apron, yung nilalagay sa ibabaw. At dahil tinahian siya ng kanilang ama ng damit, may namuong inggit
ng kanyang mga kapatid. Kaya pala tinuturo sa ating Biblia na kapag may inggit ang ating mga puso, tatanggalin natin. Amen? Kasi we are not tayo nga exempted kada gito'y nga banbana, kada gito'y nga feelings because we are human. May mga pagkakataon na may inggit ka. Pag may anak ka nga na nagkaroon ti boyfriend, may sa ti anak mo na nagkaroon ti boyfriend or girlfriend, bilang mother, you feel jealous. Na-experience ko po yun noon. Pero tatanggalin yung inggit. Papairalin yung mga positive side. Amen? Amen. So, isang araw, noong nasa malayong lugar ang mga kapatid ni Joseph, ikwentuhan ko tayo, sila ay nasa Shechem, 60 miles from Hebron kung saan sila nakatira. At pumunta sila sa Shechem para magpastol ng mga tupa. Inutusan ni Jacob si Joseph na tingnan yung kanyang mga kapatid. Sabi niya, puntahan mo yung mga kapatid mo sa Shechem at kumustahin mo sila kung ano nang nangyayari sa kanila. Pero wala ang kanyang mga kapatid sa Shechem. Pumunta sila sa Dothan. So, pumunta si Joseph sa Dothan. At nang makita ng mga kapatid niya na paparating si Joseph, nagplano sila na patayin si Joseph. Pero pumagit na yung kanilang kapatid na panganay na si Ruben. At sinabi niya, huwag natin patayin yung bata. So, dahil sinabi ng panganay na huwag nilang patayin si Joseph, so ganun ang nangyari. Hindi nila pinatay si Joseph. Pero napagkasunduan nilang ibenta sa mga negosyanteng Ismailita na papunta ng Egypto na dumadaan sa kanila. So now, sa palagay po natin, ano po ang nag-udyok para maisip nilang ibenta ang kanilang nakababatang kapatid? Steal, jealousy. Amen? Nakukuha po natin. Kaya importante po na kapag may kahit kaunting inggit na namumuo sa puso natin, pluck it out. Kaya po nating tagalin. Why? Because we have Christ in our life. Amen po? Amen. At bago po ibinenta si Joseph, tinanggal yung kanyang tunig. Kung ano yung tinanggal ng kanilang ama, tinanggal at nilagyan ng dugo ng batang kambing. Yun po ang sabi ng Bible. At ito ang ipinakita sa kanilang ama na si Jacob. Sinabi nila na, ama, yung anak mong si Joseph pinatay ng mabangis na hayop. So ang pag-aakala ni Jacob ay namatay si Joseph dahil sa ginawa ng mabangis na hayop. Hindi niya alam na ibinenta yung kanyang anak. So ngayon, sa kalagayan ni Joseph, walang damit, ibinenta ng mga kapatid para maging alipin. Paano pa natin masasabi na successful si Joseph? He has nothing, a 17-year-old boy, young man, no degree, no connection. Paano natin masasabi na siya ay magiging successful? So, pagdating po ng mga Ismailita sa Egypto kasama si Joseph, ibinenta siya naman ngayon kay Potiphar na doon siya nagtrabaho. Sino si Potiphar? Siya yung captain of the guard sa palasyo ni Pharaoh. So nagtrabaho si Joseph bilang alipin. So how to be a success if you are labeled like a servant? How to be a success if you are labeled as alipin? At sabi niya sa verse 3, and his master saw that the Lord was with Joseph, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Kaya ginawa siyang tagapamahala sa kabahayan ng kanyang amo na si Potiphar at sa lahat ng kanyang kabukiran. Nakikita niyo po yon? Imagine, si Joseph, yung master ni Joseph, isang Egyptian, walang Jesus sa buhay, walang Panginoon sa buhay because they worship a different God. They worship idols. Nakita niya na ang Panginoon ay kasama ni Joseph. Nakita niya ang kaibahan ni Joseph sa lahat ng mga kanyang alipin. I'm sure
maraming katulong, maraming alipin, maraming servant si Potiphar, pero nakita niya ang kaibahan ni Joseph dahil lahat ng dumadaan sa kanyang kamay ay pinagpapala. Amen? Bakit nga ba pinagpapala? Because the Lord is with him. Sabi niya dito sa sa verse natin, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Yan po ang category ng Panginoon para matawag kang successful man. Hindi kung dahil ikaw ay may bahay na malaki, may maraming sasakyan, may degree, maraming pera, mayroong 5Cs, credit card, condominium, cash, whatever Cs is that. Hindi po yon ang category ng Panginoon para matawag kang successful. When the Lord is with you, you are a successful person. Amen pa? Amen. So, sabi nga sa Bible, guwapo si Joseph. At nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. At gusto ng asawa ni Potiphar na magsiping sila. Ito po ang sagot ni Joseph. There is no one greater in this house than I. Nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Sabi niya, wala pang so sinabi nung babae, na asawa ni Potiphar, gusto kita, sabi niya kay Joseph. Kasi sa feature ni Joseph, ruddy hair, kumbaga, napanood niyo yung parang sino ba itong artistang ito? Na guwapo. Brad Pitt. Sabi niya, wala pang mas mataas dito sa bahay na ito sa akin. Kumbaga, pinamahala ng asawa niyo sa akin ang bahay na ito at hindi niya ako pinagbabawalan sa lahat ng bagay maliban sa inyo dahil kayo ay kanyang asawa. Paano ko gagawin ang napakalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos? Alam niyo po, itong verse na ito, it hits me really hard. Why? Kasi nakita po niyo yan? Hindi niya sinabi na paano ko gagawin ang napakalaking kataksilan at pagkakasala sa iyong asawa na aking amo. Hindi po niya sinabi yon. Ang sabi niya, Joseph heart. Dito po, kaya makikita na si Joseph, nasa kanya ang Panginoon dahil sa character ni Joseph. Joseph heart, Joseph mind, Joseph priority is the Lord. Sabi niya, how can I do this great wickedness and sin against God? Not Potiphar. Nakita niyo po yan? Amen? His priority is to glorify God. His main priority is to please God, not men. Please God, not men. Amen. Amen? Amen. Because when we prioritize God, when we please God, we end up doing the right thing. Amen. Amen pa? So, kaya na-insulto ang asawa ni Potiphar at ginawan siya ng maling kwento, kaya ipinakulong siya. Pinakulong si Joseph. So again, paano natin masasabi ngayon na Joseph was a successful man, katulad ng sinasabi ng ating Biblia, nasa loob na siya ngayon ng kulungan? Paano pa natin masasabi? Ganito po, sa kulungan, nakita ng warden o yung tagapamahala sa loob ng selda na lahat ng gagawin ni Joseph ay pinagpapala. So, kahit saan, ginawa siyang tagapamahala sa loob ng selda. So, kahit po saan tayo dalhin ng buhay, if the Lord is with us, we will become successful. Amen. Without connection sa mga malalaking tao, without money, without degree, as long as we have the Lord, we will become successful. Amen. Why? Because it is not what we have, things. Pag sinabing it is not what we have, things, hindi yung mga bagay na meron tayo, ang magiging paraan para tayo ay maging successful, kundi it is who we have, the person. And that person is our Lord Jesus Christ. Amen. Amen?
Hindi ang mga bagay na meron sa atin ang dahilan para tayo ay tawaging successful, kundi kung sino ang nasa atin. It's between things and person. The things is temporal. And itong person na ito, hindi lang person na parang katulad natin na hindi. This person is the person of our Lord Jesus Christ. Between things temporal and between this person of our Lord Jesus Christ, which is eternal. Amen? So, gusto ba natin maging successful? Amen. Katulad ni Joseph? Amen. Pag babasahin po natin ang kwento, si Joseph ay naging governor ng buong Ehipto during the famine. At siya rin po ang nagpakain sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. Actually, si Joseph po ang pinaka-close na character ng ating Panginoong Jesus sa Old Testament. Why? Because Joseph was sold for 20 pieces of silver. Jesus Christ was sold for 30 pieces of silver. Jesus was hated by his brother, the Jews. Joseph was hated by his brothers. And then, Joseph became the salvation of all his people. And as well, Jesus became the salvation of his people. Kaya malapit po ang kanilang character. So, 3 things po. Lapit na po tayo. 3 things para maging successful tayo katulad ng ating si Joseph. Prioritize the Lord. Like what Joseph did. Anong sabi niya? How can I do this great wickedness against God? Because Potiphar has a beautiful wife. Maganda ang kanyang asawa. So, tinutokso siya ng asawa ni Potiphar. Siguro, nagigilan lati at takan, no, tinukso, nagpintas na di bro. No, Joseph, sabi niya, how can I do this great wickedness against God? Amen? Amen. So, prioritize the Lord. And then, everything we do, it should be, kung gagawin ko ang bagay na ito, will this glorify my Lord? Amen? Amen. Bakit kailangan nating tinatanong ito sa sarili natin? Kasi may mga bagay sa ating may mga tao, may mga bagay na accepted sa atin, pero not in the Lord. Aminin po natin. Meron tayong mga pinapayagan na mga bagay na accepted sa atin, sa ating mga puso, but when we search deep within our heart, hindi po pinapayagan ng Panginoon. And then number 3, in everything we do, there should be a question. Mapiplease ko ba ang aking Savior, ang aking Redeemer, kung gagawin ko ang bagay na ito? Alam niyo po, pag tinatanong po natin ito, ang dami natin hindi pwedeng gawin. Ang dami po natin hindi pwedeng gawin. Pero, totoo po, if we prioritize God and we ask Him in everything we do, kung ano yung mga gusto natin sabihin, there is a big difference, big change in our heart. Not from the outside, inside, but from inside to outside. Amen? Amen. Kasi kung gagawin natin ito, we are in the right direction. Wherever life takes us, you are a success if the Lord is with you. Amen? Amen. Dahil kahit ang totoo po, dahil kahit ang isang tao ay napakayaman, maraming pera, maraming kotse, sa kanya na ang mundo. Pag nagkasakit siya, nang hindi nabibili ng pera, it's nothing. Nag-i-end up siya sa Panginoon. Nakakita na po kayo ng ganon? Yung taong maraming pera, milyon ang pera, milyon ang kayang ibayad sa ospital, but there's no cure. And they will end up calling the only Savior that we have. Amen? Amen. Hindi ba napaka-bless natin? Because right from the start, kahit eto ngayon na mayroon tayong pera pero sapat-sapat lang, how much more? Kapag mayroon tayong pera na nag-overflow, and then you know na you are a blessing to be a blesser. Di ka naman i-bless ng Panginoon just to put everything in your pocket. The Lord bless us so we will become a blessing. Amen. Pupunuin niya tayo ng pera
para tayo ay maging pagpapala sa ibang tao. Hindi ang kayamanan ay para i-pile mo diyan, kundi para maging blessing sa ibang tao. Amen? Amen. So, dahil po nakita, ikaw ay may degree, pag wala sa atin ang Panginoong Jesus, that success will eventually destroy that person. Nakita po natin yan sa maraming tao, maraming mayaman na walang Panginoon, and then eventually saan sila napunta, na yung lugar na kung saan sila napunta ay naiba. Why? Because the Lord is not with them. Diba ang sarap yung mayroon kang marami sa'yo, tapos mayroon kang Diyos, then you are a blessing to many. Bilang Christian, napakasarap po yun sa atin. Amen? Noon kung nasa Singapore ako, na-bless ko ako. The Lord blessed me financially. And then, I became a blessing to my family. Kaya, hindi ko sasabihin wala akong pera kasi ayaw ko talagang sinarabi na wala akong pera. Kundi, sapat-sapat lang. Sabihin ko na sapat-sapat lang. Pero noon, nung na-bless ako, talagang itinulong ka sa mga kapatid, sa mga pamangkin ko. So, pero I don't regret it. Why? Kasi naniniwala ko na when you bless somebody, you will feel satisfied at yung mga, kung anong meron ka, yung anak mo mabibless din. Amen? Your generation will get blessed. Katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yung generation nila, they are blessed. Why? Because of Abraham. Faith. Amen? Amen. Kailangan po meron tayo. No? Basahin nyo na lang po yung buong kwento ni Joseph dahil napakagandang kwento. Hindi siya basta-basta. Kasi pag binabasa natin yung kwento, parang, actually hindi kasi ito fiction. This is the truth. Amen? Pag binasa natin ang kwento ni Joseph, isa sa pinakamagandang kwento dahil ito ay malapit sa kwento, sa character ng ating Panginoong Jesus. Amen pa? Amen. Bago kita ni Pastor, kantahan tayo man kakabsat. At bro, ay wala pala. Wala, manual. May memorize lang. Says, ika nga nag-practice, may memorize. Tumadyak tayo kakabsat bago ipasa kini Pastor. Thank you, Jesus.
Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon na kung gusto ko nating magtagumpay sa lahat ng bagay, lagi po nating i-priority ang Diyos. Na anumang sitwasyon ng buhay nating mararanasan, lagi po nating i-priority ang Panginoon. Dahil kapag prina-priority natin ang Diyos, gagawin din ng Panginoon na ikaw ang kanyang priority sa lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito, kapatid, kaibigan, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay. At kung gusto mong maging successful sa lahat, katulad ni Joseph, naranasan niya ang lahat ng hirap sa buhay. Ang pinakamasakit dito, yung napagbintangan siya. Nakulong si Joseph, pinagbintangan ng asawa ni Potiphar ng rape. At doon sa loob ng kulungan, still, sinamahan ng Panginoon si Joseph. Why? Priority ni Joseph ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya, priority din siya ng Diyos kahit anumang sitwasyon ng kanyang buhay. Panginoon, sa hapong ito, marami kong salamat sa iyong masalita. Na minsan, tinuturuan mo kami, Panginoon, na dapat ka naming iprioridad sa aming mabuhay. Holy Spirit, tulungan mo kami. Batid mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Batid mo ang sitwasyon ng bawat isa. But like Joseph, Holy Spirit, help us. Help us na maging priority namin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng aming mabuhay. Salamat po sa iyong lingkod na siya mong ginamit. Salamat, Panginoon. At ang aming panalangin, patuloy mo siyang gamitin mighty and powerfully. Hayaan po ninyo, dakilang Diyos, sa tulong ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, magawa namin na maging prioridad ka sa aming mabuhay. Tulungan mo kami sa pang-araw-araw. Tulungan mo kami sa lahat ng aspeto ng aming mabuhay. Salamat po sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.